which is Marcos TV. Siyempre, gagawa tayo ngayon ng kimchi na napakasimple. 3 ways lang po ang aking gagawin. 3 step lang pala. Napakasimple. Pwede nyong gayahin. Kung kayo ay naninimula, gusto nyong gumawa ng kimchi, craving na craving guys at kimchi. So, ayan, nakalista na ang aking mga ingredients para inyong isave. So, ganyan ang ating gagawin guys. Ikakat muna natin ang ating Peche Baguio. Hindi ko alam kung ano pangalan nito sa Korean, pero sa atin is Peche Baguio. Ito yung ginagamit natin na pangnilaga sa ating pangsahog sa ating mga nilagang lutuin. Kagaya ng mga nilagang baboy, di ba? Ayan. Kaya kilala nyo yan guys. Ayan, pwede rin siya sa pang chop suey. Ayan. Ayan. Alam nyo na yan, gulay na yan. So, ayan, hatiin natin sa 4 na piraso. Ayan. 4 na bahagi pala. Ayan, 4 na bahagi. And then, hatiin natin siya ng pa-cubes. Ayan, pa-cubes. Ayan. Ayan, ginawa ko yan ng pa-cubes. Ayan. Yung hating pa-cubes na medyo hindi naman siya maliit, medyo malaki kasi magsasag yan mamaya pag ating ibinaba dyan. So, ayan. Habang ako'y naghihiwa dyan guys, tingnan nyo maigi kung paano hiwain. Ang kimchi pala ay ang authentic and traditional na pagkain ng mga Korean. Ang sabi nila, ang kimchi daw ay isang antibiotic para sa kanila. So, panlaban ito sa lahat ng mga karamdaman nila. So, fight against cancer, fight against lahat ng mga panghihina ng immune system. Kaya pala kinakain nila to araw-araw. Parang hindi sila makakakain nito pag walang kimchi. So, sabi nga nila is, in Korea is kimchi is life. So, masarap din po ang kimchi nila. Nung unang-una, ayoko yung lasa ng kimchi kasi parang yung amoy niya, parang ano. Pero pagka nasanay mo na, tsaka ano pala, masarap pala siyang i-partner pag prito ang iyong ulam. Kagaya ng mga pritong isda. Siguro pwede rin siya sa mga, siguro mga matutuyong mga ulam. Pwede siya. Pinapartner nila yan. So, pinapartner din to guys sa samgyeopsal. Hindi yan magiging samgyeopsal pag walang kimchi. At saka ito side dish din siya guys. So, hindi rin po, masarap din pala ito pagka sa ramen. Korean ramen. Yung pagka magluluto ka ng Korean ramen yan, papartneran nila yan guys. Masarap yan yung kimchi. Masarap din po yung kanilang kimchi fried rice. Yan, masarap din yan. Sa Korean drama siguro na addict kayo. So, laging may kimchi, di ba? Ayan, kasi ito po yung pinaka-traditional, authentic kimchi na kinakain nila. So, ito yon. Ayan, bubudburan na po natin ang asin. Bakit binubudburan siya ng asin? Yung kimchi. After mo siyang gayatin, syempre, bubudburan mo ng asin yan. Maraming asin, guys. Kasi ibababad mo muna siya sa asin ng ilang minuto. Binabad ko siya ng 1 hour dito. So, syempre, kung 1 hour ko pang hintayin yan, so, bukas na tayo matatapos. So, ayan, pinapakita ko na lang yung buod. So, ayan, hahaluin mo yung asin doon para nanunuot sa cut vegetable. Ayan, nanunuot na po ang ating vegetable. Hayaan lang natin siya dyan guys. So, isusok siya ng kimchi. Ayan ang ating asin. Okay, kailangan talaga may asin. Kailangan may asin siya para maluto siya sa asin. Lalagyan ng tubig na konti. Ako yung iba hindi nilalagyan tubig, pero ako nilalagyan ko ng tubig para mababad talaga siya dun sa asin. So, ayan, kaya akong ginagawa yan. So, kanya-kanya naman ang kagustuhan. Yung iba hindi nilalagyan, pero ako nilalagyan ko. So, pabayaan muna natin siya guys. Ayan, gagawa na tayo ng ating paste o kanya sauce. Ayan, sa isang grinder ba yan? Ewan ko dyan, pandurog. Lalagyan mo ng sibuyas, bawang, at saka maraming bawang, mas masarap. Maraming sibuyas, mas masarap. So, ayan, kailangan din ng patis, tuna sauce, kahit na ng mga sauce, patis, kahit na ng patis dyan. Basta't amoy patis, pwede na yan. Fish sauce, pwede yan. Pero ginamit natin ngayon is tuna sauce. Kasi tuna sauce ang kanilang available. So, ayan guys, kailangan din natin ng bagoong. Bagoong alamang sa atin, alamang, yes, yan, yung hipon, yung maliliit na hipon, yan. Yan, nabibili yan, shrimp na bagoong. Ayan, kailangan yan kasi yung lasa niyan guys, na maalat-alat, yun yung papaano niya talaga sa kimchi na may amoy ng konti, mas maganda guys. 'Di ba? Masarap pag may amoy. So ayan, atin nang i-blender. Ayan, hanggang maging smoothie siya. At inumin mo na, hindi, smoothie. Kailangan smoothie siya, yung malambot yung pagkano niya. Ayan, nilagyan ko pala ng konting tubig yan para magkaganyan kasi masisira yung ano yung pag walang tubig. So, okay lang siya lagyan ng tubig na konti. Huwag naman madami kasi mawawala na yung ating preservative. Nilagyan ko rin pala yan ng luya guys. Yung wine ginger, kasi may mga wine ginger po
yung paano paggawa ng wine ginger sa aking vlog, next vlog, papakita ko sa inyo guys. Yung wine ginger yan, masarap yun guys. Iniinom araw-araw yan, masustansya sa katawan. So ayan, nilagay sa malinis na bowl. Maganda stainless ang gagamitin nyo para malinis talaga siya. Ayan, ibinudbud ko na ang chili flakes. More chili flakes, mas manghang, mas tatagal ang ating kimchi, mas masarap ang ating kimchi pag marami siyang chili. Kasi pag hindi siya machili, parang kumakain ka lang ng gulay na ganun. Pero kasi talagang prepared talaga siya sa manghang talaga. Kaya more kimchi, more chili powder. Chili powder pa lang lalagay guys. Huwag kayong gumagamit ng gochujang. Bawal yan kasi magsasag po yung ating sabaw. Masabaw siya. Tsaka matamis-tamis yung natin nun. So, after yan guys, ganito, bumili ako ng pucho. Hindi ko alam kung anong pangalan nito sa Tagalog. Pero makikita mo na yan kasi noon na chib leaves siya tato guys, parang ganon. Ayan, kung wala kayong ganitong mahanap, pwede rin yung ating onion leaves, pwede rin yan, yung maliliit na onion leaves, pwede yan. Hiwa-hiwain nyo yan ganyan. Take note, lilinisin nyo munang maigi guys ha, kailangan linisin maigi para kung ano man kumapit mga dyan matanggal guys. So dapat maging malinis tayo sa pagkain. Ayan, ganitong paghiwa ang ating ilalagay. Ayan, papakita ko sa inyo para makita nyo ang hiwa. Ayan, ganitong hiwa, yung parang madadangkal mo lang siya. Ayan, yung ating binabad na nagsasag na yung ating gulay. So, kailangan talaga siyang magsag kasi nanunuot na ang asin doon. So, kailangan ganyan. So, ayan, gumamit kayo ng strainer para guys. Gumamit kayo ng strainer dyan. Para yung nyo ng mga tubig niya. So, ayan, hugasan natin siya ng maraming beses. Bakit natin hugasan ng maraming beses? Para matanggal po yung excess salt, di ba? Inano nga natin sa salt kanina, binabad natin para matanggal yung salt na yan. Kaya maraming tubig, running water ang gagamitin natin guys para malinis. At saka magandang mas malinis siya, maraming hugas-hugas. Okay? Kailangan maghugas. Ayan, pinatik-tik ko na siya guys. Pina-stream ko na, streamer pala nagagawin. Ayan, tanggalin natin ang ating ayan na yung ating sauce. Ayan, ang sauce po sa sikreto po ng sauce, mapapasarap ang ating kimchi. So ayan, ang ating kimchi sauce. So ilalagay na natin ang ating gulay. Ayan, idadump na natin dyan guys yung ating gulay. Ayan, lahat yan idadump nyo na yan, magkakasya yan. Kayo sa akin talagang kasya kasi tansyang-tansya yan guys. Ayan, and then haluin natin siya ganyan. Kailangan spread lahat natin yung kanyang sauce sa mga and then ilagay na natin yung puchu ang pangalan natin mamaya. Ayan, hindi pa pala ako tapos dyan kasi marami pa pala yan, nakala ko tapos na. Ayan, aluhin lang ninyo guys, and then after nyan syempre ilalagay ko yung puchu maya dyan. So yung ginayat natin na puchu, take note pag wala kayong guys, pwede yung onion leaves. Pero kapag kasi onion leaves, wag kayong maglalagay ng leek guys. Yung leek na malaking kasi guys, siya, magiging siya, yung parang malapot siya, magiging madulas. At saka madali siyang mapanis yung kimchi nyo. Bawal po siyang ilagay doon. Yun, tip ko sa inyo. Yan ang perfect puchu. Yan ang perfect talaga dyan kasi masarap din po yan. Ginagawa din po yung kimchi yan. Fermented na yan. So, ayan, ang kimchi pala po ay fermented vegetable. Yan. Kasi po sa Korea po, yung mga unang mga taong po nila sa banga, ayan, pinapatagal nila. Sabi nila, pag matagal, lalong sumasarap. Totoo naman kasi yung mga matatagal na kimchi, umaasim siya, masarap siya. Ginagawa nilang kimchi stew. Ayan. Eto na ang kalabasan na kimchi guys. Nilagyan ko siya ng sesame seed. Kailangan sesame seed siya guys. Kasi yung sesame seed, maano din yan sa ating katawan. So, kailangan din natin yan maraming sesame seed. Tignan yung maigi. After 12 hours, guys, nasa labas lang dapat siya ng 12 hours, guys. Huwag nyong ilalagay sa loob ng ref. Tandaan nyo, nasa labas lang yan. A few moments later. Eto na nga, a few moments later, the next day na ko na tinikman to guys, kasi syempre magdamag bago natin lagay sa ref. Ayan, eto na ang kanyang tasty talaga, crunchy siya guys, crunchy. Tingnan yung mata ko na paano niya siya guys, yan, crunchy siya. Pakinggan nyo yung aking hindi ko lang kung naririnig nyo siya. Crunchy, delicious, as yung spicy niya talaga, yung chili niya talaga is lang, hindi siya manghang masyado, hindi naman siya yung walang anghang, talagang nasa gitna
mahina lang siya, moderate lang talaga siya. Ayan, masarap din yung kainin guys, araw-araw. Try nyo. Kung kayo ay kakain ng pritong isda at saka yung ramen na yan. So maraming salamat guys. More videos pa. Kaya i-like nyo na ako, subscribe and bell all for all videos na matututunan nyo pa sa akin guys. Thank you to all of you. Bye bye. See you next cooking day. Bye.